Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa ho. Dumako na ho tayo sa unang topic natin, mga bossing. O eto, yung Mrs. ni Roque, mga kababayan. Mukhang susunod pong iko-contempt yung Mrs. ni Attorney Harry Roque, mga boss. Dito po sa balita na ito, mga bossing, no? Nabanggit nga po ni Congressman Acop, mga kababayan, na mukhang pasaway din po yung si Esme ni Harry Roque. Ayaw din pong umattend, mga bossing. At mukhang dahil po diyan sa pag-iwas, sa pag-attend sa hearing sa Congress, mga bossing, ang kalalagyan po cite in contempt din po, mga kababayan. Naku, mukhang dalawa na po silang magtatago niyan, ha? Mukhang madaming pakakainin ng Congress kapag itong dalawa na ito ay nakuha o nahuli ho. Pero balita ko, mga kababayan, ayon na din po kay Attorney Harry Roque na ang kanyang misis ay nandoon na sa Singapore. O ano daw po ang ginagawa doon? Nagpapagamot po, mga kababayan. Sabi ko sa sarili ko, aba, para yatang kapag yung napupunta sila at nalalagay sila sa sitwasyon na ipinapatawag, merong dapat sagutin, kailangan sumagot sa Kongreso o sa Senado, bigla na lang pong nagkakaroon ng sakit at bigla na lang pong may wheelchair. So ngayon nga daw po, mga bossing, yung misis ni Harry Roque ay nagpadala daw po, mga kababayan. Nagpadala ng letter. Ano kaya yung letter na yon? Dahilan na kumbaga may sakit daw po, di ba? Kaso bukayo po, siguro binasa pong maigi ng Kongreso. Saglit lang. Etong pinadala ng misis ni Attorney Harry Roque, ano lang ito kumbaga yung mga lab test lang daw po, mga bossing. Oh. Hindi talaga yung kung ano yung kalagayan niya galing sa doktor. Kala ho siguro nila mapapaikot nila ang Kongreso. Mga ano daw ho, mga resulta nung kanyang lab test. Baka nagpa-blood test, baka nagpa-urine test pa nga Oh. Di ho ba? Naku po. Dapat po siguro umattend na lang kayo. Kasi ho, kaya naman po kayo pinapa-attend, Madam Roque, kasi po si Harry Roque, sinabi nakasama po kayo. Kayo po ang nagpapirma doon sa list. O sisihin niyo po si Roque. Siyempre, doon po sa list, mga kababayan, nung PH2, tsaka doon sa incheck na nakita, doon sa kanilang pinapaupahan, mga boss, pugante po yung nakita. Nagtatago po sa batas. Red flag po, mga kababayan. O, di ba? Natural lang na matatanong kayo diyan sa Kongreso, sa Senado, pati PNP, pati CIDG, lahat yan. Pagkatapos malamang ng PNP at CIDG panigurado ko ho, mga bossing kumbaga, korte na ho ang kakalabasan nito. O korte na po ang isusunod dito. Sabi ni Pretty Boyus, proud PhilAm, Daddy, kailan get together ng mga ka-MR followers? Sana may ganun. Nahihiya po ako kasi para ho sa akin, mga kababayan, yung mga get together na ganyan, yung mga tawag nung iba, parang fans yan? Meeting ng fans club, yung something na ganun. Para sa sikat lang po yun, mga bossing. Kaya ako nahihiya. Kawayan na lang po tayo kapag nagkasalubong po tayo, mga kababayan. Hi po, hi. Ganun na lang po. Para sa sikat, ako kasi naniniwala na yung mga pa-meeting na ganun kumbaga get together ng mga fans o na manonood para sa sikat lang po. Okay? Paano kaya ang gagawin nila Attorney Harry Roque dito? Lalo na't nasa Singapore na po si Madam. Panigurado po ako. Lalong hindi ho yan makaka-attend. Baka mag-stay na po muna. Pansamantala si Madam sa Kongreso hanggat hindi pa nga nahuhuli. Baka mag-stay muna sa Singapore si Madam hanggat mainit po, no? Na tinatalakay at kailangang malaman at kailangan nilang sumagot sa Kongreso. Baka bakasyon muna.
Ho, tapos ano, susundan ni Attorney Harry Roque, sasama din sa Singapore. O yan, wala na, hindi na natin mahahagilap. Hindi na natin, matatanong. Pero ho, mga kababayan, eto pong mga panahon na ito, naku, bilib ang sambayan ng Pilipino, 'no? Bilib ang sambayan ng Pilipino sa ating mga kapulisan ho, at sa gobyerno ng Pilipinas. Biruin niyo po, ang dami ng wanted, mga high profile wanted ang mga nahuli po, mga kababayan. Nandiyan si Alice Go, nandiyan si Kibuloy, oh. Si Tebes, tiklo na din, 'di ba? Baka ang mga sumunod diyan ho, mga bossing, si Bantag, sumunod si Roque, sumunod yung mga merong, dapat harapin po sa ICC. Oh, wag niyo nang unahan. Alam ko sasabihin niyo sila ba 'to yun. Wag niyo nang anuhin, wag niyo na ikomento yung pangalan nila Bato at yung ICC dahil kakabahan na naman 'yan. Sabi ni sumuko sa sarap, Chooks, oh, kulang na mga kulungan. Oh, biruin niyo. Alice Guo, lilipat na din sa Pasig. Mamaya natin pag-uusapan. Si Harry Roque po kaya, kapagka nakuha, hanggang Kongreso lang kaya, mga kababayan? Oh. Doon naman talaga, 'no? Doon naman po talaga ipipiit pansamantala si Attorney Harry Roque kapagka nakuha. Dahil ngayon po, mga boss, kumbaga minamanmanan na din po ng PNP at CIDG, eh. Hmm. Tinitiktikan na din po yung IP address, eh. Kaya dapat si Roque, mga kababayan, sumuko na lang. Kesa yung papaniwalain tayo na, "Oh, eto na, sige, susuko na ako." Yung pala kubkob na din kagaya ni Kibuloy. Nakakapagtaka dito sa mga taong ito. Ang lalakas ng loob nilang sabihin, 'no, na ano daw po, ang lalakas ng loob nilang sabihin na kumbaga, "Kami ang nasa tama, wala kaming ginagawang mali, hindi ako kasali sa pogo." Pero ayaw naman nilang ipaliwanag na maayos, ayaw ipakita yung mga ebidensya nila na maglalabas sa kanila sa pogo. Oh, alam niyo po, para sa kanila din 'yan, mga kababayan, eh. Yung pa-hearing-hearing na ho na 'yan. Para ho din sa kanila 'yan, mga boss. 'Di ba? Binibigyan sila ng, pagkakataon na ipaliwanag po nila yung kanilang sarili. Pero mas pinipili nitong mga tao na ito na magtago po. Mas pinipili na ayun, taguan ang batas. Nakakalungkot isipin ho, mga kababayan, na pati po yung misis ni Harry Roque, baka parang papunta na din po sa ganoong sitwasyon kagaya nung kay Kibuloy. Hindi po sa, ginigipit 'yan. Kasi nasama ni Roque yung pangalan ng misis, at nandoon sa listahan. Oh, sabi, ang misis ko yung nagpapirma nung contract of lease. Tapos yung nandoon sa loob ng bahay, pugante, 'no? Pinipilit ni Roque, hindi naman po related sa Pogo yun. Sa Pogo nga daw, IT manager, 'di ho ba? Sabi ni Pretty Boyos, isasama niyan si AR sa kabilang room. Diyos ko Lord, magseselos na talaga si Madam Myla, mga kababayan. 'Di ho ba? Magseselos na ho talaga yun, mga bossing. Anyway,